So yun guys, nandito tayo ngayon sa Almendras Gym para interview natin si Retired Police Lieutenant Edward Ramirez. Sir. Sir, ano yung preparation nyo this coming Ironman natin, sir? Siyempre nag-start yan sa planning, lahat ng planning ng preparations. And then nag-coordinate, nagkaroon ng mga coordination meeting. Kausap lahat yung tinatawag nating security cluster under sa Davao. So it composes yung PNP, ang Task Force Davao, Coast Guard, and other agencies, and especially nasa Davao City na local government led by the Public Safety Security Office under Colonel Sumagaysay. So lahat yan nag-meeting. So including ang Public Safety Security Auxiliary kasama sa security cluster na nag-prepare para sa araw ng Davao. Saan ang mga ruta nito, sir, sa ating Ironman, sir? Yung Ironman will be basically held sa Davao City lang. So ang route is under sa coastal road. Actually may tatlong event, yung swim, bike, and run. So sa swim, harap lang din ng coastal, malapit sa may Esplanade. Ang bike naman is along the coastal road pero lalabas sa partly sa may palabas papuntang SM, Eco West, then Ecoland Drive and Kimpo Boulevard hanggang Quad. Then babalik mga 3 beses na iikot sa coastal road. After nun, ng bike will be the run course. Lalabas naman yan sa Bago Aplaya exit ng coastal road and will be running up to Turil, St. Peter na school. So doon ang kanilang turnaround, babalik ng 2 beses. So yun ang magiging run course. Yun yung whole course ng tinatawag nating Ironman event. And it will end doon pa rin sa Esplanade kung saan magkakaroon ng tinatawag nating finish line and awarding ceremonies for all the participants ng event ng Ironman. Exact time, sir, sa starting sa Ironman, sir? Ang total road closure na kasi yan 4 a.m. But around 4:30 to 5 a.m. magi-start na yata yung hihintayin natin yung gun start para sa swim. So yan yung start sa March 22. March 22. So abangan natin yung ungkwan doon. So pag nag-start na yung swim doon sa area, then after nun yung bike na. Then tuloy-tuloy na hanggang run course. Sir, ano ba mga pinagbabawal, sir, para kung may mga manonood niyan ang mga bawal, sir, na mga dalhin nila? Unahin natin, lahat ng courses ng takbo, ng bisikleta, dili pwedeng mutabok. Yes. Ang mga spectators. Dito lang sila sa isang side kung asa sila ibutang sa tao. Bawal mo, especially sa bike. Kay paspas kayong dagan sa mga bisikleta, pasig mga disgrasya sila. So dili sila pwedeng mutabok. Bawal pud magdala ng mga backpack na dagko kayo, or kung makakuha man sila, ma-check man yan. Pero yung dagko kayo, bawal na. So as much as possible, avoid yung pagdala ng Payong, backpack. Payong, hindi naman pinagbabawal sa mga, but basically, much better na wala na lang payong. So magdala na lang siguro sila ng mga pang-cover nila na kalo, ng mga dagko, para mapanila dito. As much as possible, avoid din nila yung mga lalagyan ng tubig close, yung mga tumblers. Better yung mga bottled water na lang na clear, para makita kung sa nila, para dili na sila ma-hassle sa pag-check ng mga security cluster natin, kasi i-check din sa makita sa nila, baka ma-hold pa yung kanilang mga dala kung medyo suspicious pa. Okay, sir. Sir, for this araw ng Davao, sir, ano pa yung either sa mga preparation ng mga daghan gihapong event, padayon gihapon yung tinatawag nating 3D map dito sa City Hall para sa 100-year celebration. Padayon po yung Agri-Trade Fair sa may Magsaysay, kasama yung Kadayawan Village, so Magsaysay Park. And sa March 28 will be the culmination ng Parada Davaoenyo. So doon tayo lahat ng civic military parade that will celebrate ng lahat, participated by the people of Davao City. Sir, thank you, sir.